Palagay ko may kung anong pinaglalaroan ng kapatid ko. Tapos nalaman ko satanic symbol pala yun. Pero wala kaming maisip na paraan eh. Hexagram. Mahilig ka bang gumawa o mag-edit ng iba't ibang mga digital images? Pwedeng dahil ito ang trabaho mo o di naman kaya ay ito talaga ang hilig mo. Isang passion na nagpapasaya sa iyo at hindi mo maisip talikuran. Maganda yan kasi isang pambihirang sining naman talaga ang graphics design. Pwede mong pagkakitaan at pwede rin itong masatisfy ang artist sa kalooban mo. Subalit ingat lang, kasi pwede ka rin ipahamak ng mga designs o images na ginagawa mo. Sadyang may mga larawan o pattern kasi na dapat ay hindi na nakikita ni naman. At isa sa mga isinumpang image na ito ang tuluyang nagpadilim sa buhay ng ating letter sender ngayong araw. Welcome sa Kwentong Takip Silim. At narito po ang kwento ni Jacob ng Metro Manila. Karimari-marim. Ang salitang yan ang makakapaglarawan ng nangyari sa pamilya namin. Makakapaglarawan kung paano binasag ng isang may sa demonyong larawan ang aming buhay. Larawang naglagay sa amin sa nakasusulasok na lagim. Lagim na hanggang ngayon hindi namin magawang takasan. Magandang araw, Kwentong Takip Silim. Ako po si Jacob, 24 years old, taga rito lang sa Metro Manila. Itong isasalaysay ko ay nangyari noong nagdaang taon lang. Magdadalawang taon na po akong programmer noon sa isang online company na nakabase sa Singapore. Samantalang fresh graduate naman ang kapatid kong si Joseph at nagtatrabaho rin online bilang isang graphic designer. Bata pa lang kami ay mahilig na talaga sa mga visual arts si Joseph. Magaling siyang gumuhit at magpinta. Hanggang sa nakahiligan na rin niya ang mga digital arts gaya ng graphic designing at video creation. Panay post nga po siya sa Facebook at Instagram ng mga gawa niya. Uy, ang bangis itong bagong upload mo ah. Pulidong-pulido tol. Last week inedit mo yung video ng bakasyon natin sa Baguio. Tapos ngayon ito naman, ayos. Salamat naman at nagustuhan mo, kuya. Pinaghirapan ko yan eh. Sus, wala yun. Ito naman. Alam mo naman suportado kita dyan eh. Oo nga pala. Ba't ba ayaw mo pang i-public yan sa Facebook at Instagram mo? Para naman mas marami makakita sa mga gawa mo. Dagdag income rin yun kung sakali.
Sayang naman kung kami lang na mga friends mo yung nakakakita sa mga yun. Alam mo namang ayoko sa exposure, kuya. Kontento na ako sa mga clients ko. Malaki din naman sila magbayad eh. Panghabi ko lang talaga tong mga uploads. Siya sige. Choice mo naman yan eh. Oo nga pala, kuya. May bago akong client. Nice! Bakit parang di mapicturean yung itsura mo? Ang weird kasi nung hinihingi niya. Paanong weird? May gusto siyang ipaayos na design. Gawan daw ng digital version. Tapos i-incorporate sa logo nila. Ang kakaiba dun, parang pinicturean lang na drawing sa dingding yung pinakita niya. Weirdo nga. Teka, pati nga nung pinakita ng client mo. Sir Jupiter, pinatingin nga po sa akin ni Joseph ang image na pinadala ng bagong client niya. At totoo nga po. Parang marka lang ito sa dingding. Tapos kinuhanan ng litrato. Pero batay sa nakita ko, isa pala itong hexagram na may dagdag designs. Medyo malabo nga lang ang litrato. Kaya hindi ko matukoy kung ano yung ibang mga pattern. Iniwan ko muna si Joseph noon sa kwarto niya para maituloy na niya ang tinatrabaho. Kani-kanya kasi kami ng opisina sa sarili naming mga silid. Bandang 11:00 na ng gabi noon. Sunod kaming nagkausap ay tanghali na at nakaalis na sina mama at papa. Engineer po kasi ang papa namin. Samantalang bank manager naman si mama. Oh, tinanghali ka ata ng gising ah. Halika na. Nagluto si mama ng tosino kanina. Kain na tayo, tol. Salamat, kuya. Oh, ba't parang matamlay ka ngayon? Puyat? Hindi ko rin naintindihan, kuya eh. Ha? Ang alin? Basta, ang natatandaan ko, nag-research ako tungkol dun sa kakaibang design. Tapos nalaman ko satanic symbol pala yun. Naku, huwag mo sasabing apektado ka. Dati ka pa namang may mga clients na nagpapagawa ng mga ganyang output. Hindi yun, kuya eh. Basta, nang makita ko yung tungkol dun sa hexagram, tumingin pa ako sa oras ng laptop ko nun. 2:35 a.m. Habang binabasa ko yung article, parang bigla na lang ako nag-blackout. Hinimatay ka? Yan nga ang hindi ko maintindihan. Sunod ko na lang kasing namalayang nakabukas na yung image editor ko. At nakabalandra na yung malabong picture. Di ko naman matandang sinara ko yung binabasa kong article sa Chrome. Tapos 5:15 a.m. nung tiningnan ko ang oras. Hindi rin naman ako hinimatay. Kasi nakaupo pa rin naman ako ng maayos. Baka naman kulang ka lang sa pahinga, tol. Yun na nga eh. Inisip ko baka nag-blackout lang talaga ako. Pero, kung ganun, bakit iba na yung nakabukas na window sa laptop ko? Ako man ay wala ring maitugon kay Joseph noon, Sir Jupiter. Kaya sinabihan ko na lang siya na magpahinga rin ng maayos para maiwasang magkasakit. Agad naman siyang pumunta ng kanyang kwarto pagkatapos ng almusal, tsaka sinimulan ko na rin ang trabaho ko.
Naging busy po ako noon hanggang sa namalayan ko na lang na pasado 5:00 na pala ng hapon. Medyo madilim na sa labas. Bumaba ako at pupunta sana ng kusina para kumain muna. Nakasalubong ko si Joseph sa may baba ng hagdan at tinawag ko para tanungin tungkol sa project ng bago niyang client. Subalit, nagtaka ako kasi hindi ito sumagot o kumibo man lang. Nakayuko lang ito. Nilagpasan ako at tuloy-tuloy na umakyat. Sa pag-aalala, sinundan ko ito ngunit napagsarhan na ako ng pinto sa kanyang silid. Joseph! Joseph! Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Tol, may problema ba? Joseph! Di po ako pinagbuksan ni Joseph noon, kaya bumaba na lang ulit ako para kumain. Nasa isip ko rin kasi baka masama lang ang pakiramdam ng kapatid ko. Kakaiba nga rin po ang pakiramdam ko sa bahay noong hapong yon. Napakabigat ng hangin at nahihirapan akong huminga. Animoy may hindi nakikitang usok na nakapalibot sa akin. At sa pagdaan ng mga araw, hindi na po ako halos kinikibo ni Joseph. Lumalabas lang siya ng kwarto niya kapag magbabanyo, maliligo o kakain. Hindi rin siya gaanong nagsasalita kapag kinakausap. Nagtataka na nga rin po sina Papa at Mama sa ikinikilos ni Bunso. Jacob? Oh, pa. Di pa po kayo matutulog? Pwede ka bang makausap saglit? Sure po. Pasok po kayo. Anak, tapatin mo nga ako. May problema ba kayo ni Joseph? Bakit nagkukulong sa kwarto yung kapatid mo? Tapos hindi sumasagot kapag kinakausap. Yun nga rin po ang pinagtataka ko pa eh. Okay naman po kami noong nakaraang araw. Basta, bigla na lang po siya nagkaganyan. May nabanggit ba siya sa'yo bago mag-umpisa yung kakaibang kilos niya? Tungkol lang po dun sa bago niyang client na may kakaibang hinihinging project. Kakaibang project? Sinabi ko kay Papa ang lahat, Sir Jupiter. Isinalaysay ko simula noong binanggit sa akin ni Joseph na may bago siyang client. Ikinuwento ko rin ang pagkakablang ko ng kapatid ko sa harap ng laptop niya. Yun bang biglang nagbago ang nakabukas na window sa computer. Binanggit ko rin ang hexagram pattern na nasa larawang ibinigay ng client ni Joseph. Baka raw kasi alam niya ang pattern na yun kasi nga isa siyang veteranong engineer. Hiniram ni Papa ang computer ko para mag-Google. Nag-search ng ilang ulit hanggang sa lumitaw ang isang partikular na hexagram. Universal hexagram. Isang simbolo na ginagamit ng mga kultong sumasamba sa demonyo. Kulto? Demonyo? Sigurado ba kayo dyan, pa? Bukod sa hexagram na ito, may dagdag disenyo pa ba yung nasa litrato? Opo.
Malabo nga lang po yung picture. Pero may nakikita akong mga tatsulok, buwan, araw, tapos ulo na may parang corona. Corona o sungay? Hindi ko po sigurado pa. Kasi nga po malabo. Pero pwede po. Pwede ngang sungay yun. Ako anak. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong kababalaghan. Malakas ang pananampalataya natin sa may kapal. Pwede rin namang iba pala yung dahilan ng kakaibang kilos ni Joseph. Pero bilang kuya, obserbahan mo siya, Jacob. Kayo ang magkasama rito kapag nasa trabaho kami ni mama mo, ha? Saka, ewan. Pero hindi maganda ang kutob ko rito. Masamang kutob? Oh. Nakakaramdam din ba kayo ng kakaiba rito sa bahay? Parang mabigat ang hangin tsaka malamig na ewan. Oo, anak. Kami ni mama mo. Isip nga namin baka masama lang talaga ang panahon ngayon. Kaso sa loob ng bahay lang ganito eh. Paglabas namin, normal naman. Hindi pa dapat tapos ang trabaho ko noong gabing yun, subalit binasag talaga ng usapan namin ni Papa ang disposisyon ko. Kaya nag-early out na lang ako at nahiga sa kama. Ang kaso, hindi naman ako makatulog. Umiikot sa isip ko ang pagbabago ni Joseph at ang hexagram. Ramdam ko ring nahihirapan na akong huminga dahil sa lamig at bigat ng hangin. Kaya bumangon ako at kumatok sa kwarto ng kapatid ko kahit pa hindi ko naman talaga alam kung ano ang itatanong o sasabihin ko. Joseph! Joseph, ako to! Gising ka pa ba? Tol, pagbuksan mo naman ako! Joseph! Anong kailangan mo? Ito naman. Mangangamusta lang ako. Nagkukulong ka kasi sa kwarto mo nitong mga nagdaang araw eh. Okay. Tol, natapos mo na ba yung image na pinapayos ng client mo? Yung bang may hexagram? Oo. Bakit? Pwede ko bang makita? Hindi! Takang-taka ako nang bigla akong itulak at pagsarhan ni Joseph Sir Jupiter. Napaatras pa nga ako at muntik nang matumba sa lakas ng tulak niya sa akin. Masayahin, magalang at mabait naman na tao yun eh. Wala sa pagkatao niya ang gagawa ng ganoon. Bukod pa pansin ko ring napakagulo ng buhok niya at lubog ang mga mata. Itsurang hindi na naaasikaso ang sarili at ilang araw nang walang tulog. Dahil hindi rin naman ako makatulog dahil sa kakaibang pakiramdam, bumaba na lang muna ako sa sala. Sinalampak ang katawan sa couch at nanood ng TV. Hindi nga lang talaga pumapasok sa isip ko ang pinapanood. Magulo talaga ang utak ko eh. Tapos ang hirap na rin talagang huminga. Pabigat ng pabigat ang hangin. Pakiramdam ko rin may nakatingin sa akin pero di ko matukoy kung saan. Nakakapagtaka kasi wala namang ibang tao sa sala. Wala rin kahit sino sa labas ng mga bintana. Ilang saglit pa halos lumundag ang puso ko papunta sa lalamunan ko nang mawalan ng kuryente. Habol hininga na ako sa kaba. Animoy napakalayo ng tinakbo ko. Pagkatapos biglang nag-on ang TV.
kahit wala pa ring kuryente. Static lang ang palabas, ngunit pakiramdam ko may kung sinong nakatitig sa akin mula sa screen. Hanggang sa napasigaw na ako nang lumutang sa screen ang malabong imahe ng hexagram bago namatay ulit ang TV. Jacob, ano nangyayari sa'yo? Ba't sumisigaw ka dyan? Pa, palagay ko po, nasa panganib si Joseph. Palagay ko, may kung anong pinaglalaroan ng kapatid ko. Anak, huminahon ka nga. Ano ba kasi? Hindi ko alam pa. Hindi ko alam paano ko ipapaliwanag. Ganito na lang. Magpahinga ka na doon sa kwarto mo at bukas na tayo mag-usap. Hindi mo na ako papasok. Ayos ba yun? Sige po. Sige po. Inihatid ako ni Papa sa kwarto ko, subalit ganoon pa rin. Hindi pa rin ako makatulog. Kasi napakagulo na talaga ng isip ko. Nakahiga lang ako sa kama, nakatingala sa kisame, at pinapakiramdaman ang paligid. Hanggang sa narinig kong nagbukas ang kwarto ni Joseph, mga bandang 2:00 na ng umaga yun. Sumilip ako mula sa pinto ng silid ko at nakitang bumaba siya sa hagdan. Magbabanyo siguro. Ang ginawa ko, mabilis akong pumasok sa madilim niyang kwarto. Kinuha ang laptop niyang nakapatay, dinala ito sa kwarto ko at nagkandado. Sorry Joseph, patawarin mo ko. Pero pakiramdam ko talaga may kailangan akong malaman, tol. Sorry talaga. Nilagay ko ang laptop ni Joseph sa tabi ng akin. Agad kong pinindot ang power button at nagulat na hindi ang booting sequence ng Windows ang lumabas. Sa halip, biglang lumitaw ang image ng kakaibang hexagram at kumpleto na ito. Ilang sandali pa naramdaman kong may kasama na ako sa kwarto, pero ayokong magsalita at ayoko ring lingunin. Napalunok ako ng laway nang marinig ang magkakasunod, ngunit mararahang mga yabag sa sahig ng silid ko. At tuluyang nahintakutan nang mamatay ang laptop ni Joseph. Sumasalamin sa itim na screen ang mukha ko at pati ang kwarto. Kita ko rin ang refleksyon ng isang itim na usok na hugis tao nakatayo sa likod ko. Walang lingon-lingon at walang sali-salita akong tumayo at kumaripas palabas ng pinto. Joseph, ikaw pala. Anong ginawa mo? Nasaan ang laptop ko? Nasaan ang laptop ko? Nasaan? Ano ba, Joseph? Minahon ka nga. Makinig ka sa akin. May sa demonyong image na yun. Pinaglalaroan ka ng Diablo, Joseph. Pinaglalaroan ka ng demonyo. Wala kang karapatang pakialaman ako! Wala! Napakalagim ng mga sumunod na pangyayari, Sir Jupiter. Inatake at sinakal ako ng pinakamamahal kong kapatid. Sinubukan kong magpumiglas pero sadyang napakalakas ng hawak niya sa leeg ko. Mabuti na lang at dumating sina Mama at Papa. Pinagtulungan namin siya ni Papa tapos ay pilit na dinala sa kanyang kwarto.
Bitawan niyo ako, mga lapastan! Bitawan niyo ako! Ano ba, Joseph? Minahon ka nga. Ano ba nangyayari sa'yo, tol? Ako to, si Kuya Jacob mo. Jacob, buksan mo ang pinto ng kwarto ni Joseph! Bilis! Pagkabukas ko ng pinto, agad kong sinindihan ang ilaw sa loob ng kwarto ni Joseph. Nanlaki ang mga mata namin nang makitang punong-puno na ito ng maliliit na universal hexagram sa sahig, dingding at kahit sa kisame. Meron din isang napakalaking pattern na nasa gitna ng sahig at mas elaborate ang disenyo nito. Bukod pa, nakikita na namin ang usok sa loob ng kwarto ni Joseph. Yung bang usok na nararamdaman naming biglang mabigat at malamig na hangin. Kaya naman nilabas ulit namin si Joseph doon habang pilit pa rin siyang pinipigilan. Pagkatapos ay doon namin sa dinala at ikinulong sa isang bakanting guest room. Pakawalan niyo ako rito! Palabasin niyo ako, mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako! Papatayin ko kayo! Papatayin namin kayo! Pa? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin kay Joseph? Hindi ko rin sigurado, anak. Maliban sa manalangin, hindi ko na sigurado. Pero siguro, ipatingin na natin siya sa psychiatrist. Po? Hindi po ba tayo tatawag ng pari? Tawagin na natin ang lahat ng pwedeng makatulong. Psychiatrist, pari o kahit anong albularyo. Basta lahat, maging maayos lang ang kapatid mo. Yun nga ang nangyari, Sir Jupiter. Nagtawag kami ng psychiatrist, pari at kahit albularyo. Sinunog ko na rin ang laptop ni Joseph tapos sinapawan ng bagong pintura ang buong kwarto niya. Subalit sa kasamaang palad, walang umubra. Nawala lang ang kakaibang hangin sa loob ng bahay pero ganoon pa rin ang kapatid ko. Sabi ng pare, sadyang napakalakas daw ng kapit ng demonyo sa kapatid ko. Malamang daw na gumamit ng kung anong ritual ang bago nitong client. Walang nagawa ang mga alagad ng simbahan kundi dasalan at bendisyonan si Joseph at ang buong bahay namin. Jacob? Hoy pa, hindi pa po ako tapos magluto. Pagkatapos natin mag-almusal, dadalhin natin si Joseph sa psychiatric ward, ha? Ha? Bakit po? Walang magawa mga pare eh. Siguro nga may sa demonyo talaga ang lahat ng to. Pero kailangan na natin ng tulong sa pag-aalaga kay Joseph. Hindi naman pwedeng ikulong na lang natin siya doon sa bakanting kwarto habang buhay. Masakit din para sa amin to ni mama mo. Pero wala kaming maisip na paraan eh. Sir Jupiter, labag man sa kalooban namin, dinala nga namin si Joseph sa isang mental institution para rin naman sa kanya. Gusto lang naming masigurong magiging mas maayos ang kalagayan niya. Dinadalaw naman namin siya sa isang beses sa isang linggo. Yun nga lang, wala pa rin talagang pagbabago sa kalagayan niya. Nagwawala pa rin bigla-bigla at nagsasalitang mag-isa. Animoy sumasamba sa demonyo.
Kami naman sa bahay, hindi pa rin natatahimik, Sir Jupiter. Anak, pwede bang tumabi? Manonood rin muna ako. Magpapaantok. Ay sure pa. Di kayo. Bukas dalawin natin ulit si Joseph, ha? Sana naman okay na siya ngayon, ano? Oo, alam ko malabo pa rin, pero sana naman pagbigyan na tayo ng Panginoon. Oo nga po pa. Yan din ang palagi kong pinagdarasal. Ano ba yan? Biglang nawalan ng kuryente? Sir Jupiter, hanggang ngayon ay maya't maya pa rin nagpaparamdam sa amin ang presensya ng demonyo sa hexagram. Nawawala ng kuryente tapos biglang nagsisindi ang mga TV o computer namin. Saka naman lilitaw ang malabong larawan na may hexagram pattern. Ilang ulit na kaming nagpabendisyon at nagpadasal pero wala pa rin talaga. Nagpalipat-lipat na rin kami ng bahay pero sinusundan kami ng kung anumang hindi namin alam. Kayo po ba, mga kakwentong takipsilim? Alam ba ninyo kung ano ang itim na espiritong nakadikit sa sinasabing universal hexagram? Wala kasi talaga kaming ideya sa mga ganitong bagay. Kahit ang mga paring nakausap namin, hindi rin kami matulungan. Paano po ba mapapatigil ang kadilimang bumabalot sa pamilya namin? Sana po ay mabigyan ninyo ng kaliwanagan ang mga isip namin kahit kakaunti. Maraming salamat po. At sa lagi po nating pag-upload ng mga kwento, syempre, meron tayong shoutout portion. Shoutout kay Ina8519, Izquierdo Family at Neri Zapata, Ruby Rose, BSHR Memlu Gasen Engbino, Marilyn Camanyero, Rich Bernales, Shirley Carillo, Chris Lent, Rogelio Parayaw, Cheryl Camposo, Carl Justin Lee Cuico, Desiree Estrada, Michelle Pasigna, at Teen TV. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Fevelin Espiritu at Rosie de Mesa. Sabi ni Fevelin, "Hello Sir Jupiter and all the staff of Takipsilim. Always kaming nakaabang sa mga bago niyong stories here on YouTube. Nevertheless, hindi kami naboboard habang nagtatrabaho thanks sa boses ninyo, Sir Jupiter, na nakaka-relax. More power po sa inyo." Sabi naman ni Rosie, "Magandang gabi Sir Jupiter at sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takipsilim. Listening na po araw-araw sa pakikinig ng inyong channel at sa sityo Bangungot at Takipsilim. True mystery stories. Hanggang umagahin ako, ang gaganda po kasi ng mga kwento nyo. God bless you all and more power to your channel." Sa mga hindi po nabanggit, huwag mag-alala. Sa susunod, kayo naman. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takipsilim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.